Isang pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. And tayo po ay narito ngayon sa paksang bautismo sa banal na Espiritu. And napakarami pong nagtatanong ukol sa paksang ito. Kaya po minabuti po natin na pag-usapan ito ngayong araw na ito at inimbitahan po natin ang area pastor ng Area 19D at ang supervising pastor ng JL Church Mexico, walang iba kundi si Pastor Ali Briones. Thank you. Pinagpalang araw po sa ating mga walang sawang sumusubaybay sa maikling video pong ito. Nawa, maranasan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu at tayo pong lahat ay mapuspos sa araw na ito. Ayan. So, napakarami pong nagtatanong, Pastor, dahil po sa nauna nating video na bautismo sa tubig. At ngayon po ay tatalakay tayo sa paksang bautismo sa Banal na Espiritu. Ang dami pong nagtatanong kung ano po ba yung pagkakaiba ng dalawang paksang ito. Tama, Brother Terence. Marahil ito rin ay tanong ng bawat isa na sumusubaybay ng ating maikling video ito. Ano bang pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa Banal na Santong Espiritu? Ang sabi sa Biblia, sa 1 Kabanatang 1, Talatang 33, hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ang sabi sa Gawa, 1 Kabanata Talatang 5, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Napakaganda ng talatang ito na ating nasaksihan. Makikita natin na iba ang bautismo sa tubig at iba ang bautismo sa Banal na Santong Espiritu. Ang bautismo sa tubig, ito ay ginagawa bilang pagsunod sa ating Diyos na buhay. At ito rin po halimbawa ni Kristo na kung saan siya ay nabautismohan sa tubig at ang nagbautismo sa Kanya, walang iba kundi si Juan, ito ay pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At ito rin ay pagtalikod sa lahat ng ating mga kasalanan at pagpapakita sa publiko na ipinagsisisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Ano naman ang bautismo sa Banal na Santong Espiritu? Ang bautismo sa Santong Espiritu ay napaka-inam na dapat nating maranasan sapagkat ito ay kapangyarihan na ibinibigay sa bawat isa na humihingi at patuloy na nagnanais na maranasan ito. Kaya nga, malaki ang pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa Banal na Espiritu. Yan. Salamat po, Pastor. Salamat po sa iyong sagot. At napakaganda pong paksa nito sapagkat napakarami pong nagtatanong tungkol sa bautismo sa Banal na Espiritu. At kung ito po pala kailangan natin gawin at kailangan tayong mabautismo sa Banal na Espiritu, sino po bang nagbabautismo sa pamamagitan nito? Okay, maaring yun din ay katanungan mo, kaibigan. Ano bang sinasabi ng Biblia kung sino ba ang nagbabautismo sa Banal na Santong Espiritu? Ang sabi ng 1 Kabanatang 1, Talatang 33, hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao, siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Makikita natin ang kwento nung binautismohan ni Juan si Jesus. Ang sabi ng Biblia, may bumabang tila bagang kalapati sa ating Panginoong Jesus habang siya ay binabautismohan sa tubig. Ibig sabihin, sa talatang ating binasa kanina, ang magbabautismo sa Banal na Santong Espiritu, walang iba kundi si Jesus. Bagamat hindi ito literal na binanggit, hindi ito literal na sinabi, subalit kung ito ay ating pag-aaralan, napakalinaw na ang magbabautismo sa Banal na Santong Espiritu, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Salamat po. Napakagandang sagot po. Unti-unti po tayong nalilinawan sa mga katanungan natin ngayon sa bautismo sa Banal na Espiritu. Pastor, marami din po nagtatanong dito. Ito po yung mga kadalasang tinatanong ng mga tao. So, kapag nalaman po natin kung anong pagkakaiba nito, at kung sino ang nagbabautismo nito,
kung ako po, bakit po ba kailangan mabautismuhan ng banal na espiritu? Ano po ba yung dulot sa akin ito? Tama, napakaganda na makita natin ano ba ang naibibigay o benepisyo ng pagkapuspos o pagkapuspos ng banal na Santong Espiritu. Ano bang sabi ng Biblia? Ang sabi ng unang Korinto, kabanatang 12, talatang 13. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Napakaganda. Bago ko maibigay sa inyo ano bang benepisyo o dulot ng bautismo sa banal na Santong Espiritu, sinasabi sa talatang ating binasa na walang pinipili ang pagbautismo sa banal na Santong Espiritu. Ang simbolo ng Hudyo o Griego, ano ka mang lahi, ano ka namang nasyon, maaari kang mabautismuhan ng banal na Santong Espiritu. At napakainam na kapag ikaw ay nabautismuhan sa banal na Santong Espiritu, ikaw mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoong Yesus. At ikaw ay mapapabilang mismo sa pamilya o sa iglesia ng ating Panginoong Yesus na kung saan siya mismo ang nagbabautismo sa banal na Santong Espiritu. Kaya nga binabanggit dito yung iisang katawan at walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At patuloy na mararanasan mo ang kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng anumang may sakit at karamdaman, bagamat ikaw ay ordinaryong tao lamang. Subalit dahil sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, maaari mong maranasan ito kapag ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu. Amen. Salamat po, Pastor. Napakaganda po pala ng nababautismuhan ka ng banal ng Espiritu. Napakalaki po pala ng impact nito sa ating buhay at ang benepisyo nito. Ngunit, Pastor, kung ako po ay isang Kristiyano, ito po ba ay nangangahulugan na ako po ay nabautismuhan na ng banal na Espiritu? Kailan po ba nangyayari? Kailan po ba ako nababautismuhan ng banal na Espiritu? Marahil ito rin ay patuloy na nagnanasa tayo na mabautismuhan ng banal na Santong Espiritu. Napakaganda na makita natin kailan ba. Ano bang sinasabi ng Biblia? Sapagkat madalas ang sagot ay mas mainam na makita natin sa salamin ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Efeso, kabanatang 1, talatang 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Napakaliwanag na sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay nananalig sa ating Panginoong Yesus at maranasan natin ang kaligtasan nang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas, maaari nating maranasan ang banal na Santong Espiritu. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng maranasan at hindi ka pwedeng mapuspos ng banal na Santong Espiritu kung hindi mo tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi ka nakaranas ng kaligtasan, sapagkat ito ang unang-una na dapat nating maranasan. At napakaganda rin na binabanggit dito, ito'y tatak ng pagkahirang sa atin. Ito'y tatak bilang isang mananampalataya. Tatak na kung saan ang ating Panginoong Yesus ay sumasa atin. Napakaganda. Sagot po. Salamat po, Pastor Ali. And ngayong oras pong ito, siguro marami pong tumatakbo sa kaisipan ng bawat isa. Kung ako po ay nalaman ko po kung ano yung pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa banal na Espiritu, nalaman ko din po kung sino nagbabautismo nito at nalaman ko din po kung anong benepisyo sa akin nito. Pastor, ano po ba dapat kong gawin para matanggap ko ang banal na Espiritu? Ang katanungan niyan ay napakainam na dapat nating nasain na talagang matanggap natin ang banal na Santong Espiritu. Kaibigan, maaari ngayong oras na ito, nagnanais ka na mapuspos ng banal na Espiritu. Subalit, kailangan na walang hadlang sa ating buhay, walang hadlang sa ating puso.
sapagkat kailanman hindi mananahan ang banal na Santong Espiritu sa isang pusong marumi, sa isang buhay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos na buhay. Kaya nga, una, kailangan tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. At patuloy na tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Pagkatapos nating natanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, talagang mauhaw tayo, nasain natin sa ating buhay na maranasan natin ang bautismo sa banal na Santong Espiritu. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, kung ang iyong ama dito sa lupa, kapag ikaw ay humingi ng tinapay, hindi kanya bibigyan ng alakdan. Kung anong hinihingi mo, yun ang kanyang ibibigay. Ganon din naman ang ating Diyos Amang nasa langit. Na kung saan kapag hiningi natin ang banal na Santong Espiritu, hindi maramot ang Diyos para hindi niya ipagkaloob sa atin ang kapuspusan ng banal na Santong Espiritu. At panghuli, kailangan nating manampalataya. Manampalataya ka na ngayong araw na ito, maaari kang mapuspos ng banal na Santong Espiritu. At Brother Terence, ang sinasabi rin sa Biblia, ang ebidensya o ang resulta na kapag ikaw ay puspos na ng banal na Santong Espiritu, makakapagsalita ka ng iba't ibang wika. Wika ng makalangit na wika. At hindi ito maunawaan ng tao, sapagkat ito ay kaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaloob ito ng banal na Santong Espiritu. Kaya nga kaibigan, ngayong oras na ito, hindi ko alam kung ano man ang tumatakbo sa iyong isipan at sa iyong puso. Subalit sa tinalakay natin ngayon na bautismo sa banal na Santong Espiritu, kailangan mo itong maranasan. Nang sa ganon magkaroon ka ng kapangyarihan na mapaglabanan ang namang tukso at patuloy na maranasan mo, magkaroon ka ng kapangyarihan na makapagpagaling ng sakit at karamdaman at makapagpalayas ng masamang espiritu. Kaya nga kaibigan, nais kitang ipanalangin ngayong oras na ito. Pwede bang ikaw ay yumuko at pumikit? Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakaganda ng mensahe kapahayagan mo po sa amin sa araw na ito. Bautismo sa banal na Santong Espiritu. Kaya sa oras pong ito, ano man ang nakikita mong hadlang, ano mang sagabal, mga kasalanan na aming nagawa sa iyo para hindi namin maranasan ang banal na Santong Espiritu, humihingi po kami ng tawad. Isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw nga po ang maghari, ikaw nga po ang manguna, ikaw nga po ang maging Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. At sa oras pong ito, kaibigan, patuloy manampalataya ka sa oras na ito. Dakilang Diyos, patuloy mo nga pong ibuhos, ibaba ang iyong kapangyarihan. Patuloy mong bautismohan ng bawat isa sa banal na Santong Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ipadali mong iyong kapangyarihan, O Diyos. Ikaw nga pong manguna at mangusap sa bawat isa na sumusubaybat na nanonood ng maikling video ito. Panginoon, maraming pong salamat. Pinupuri ka po namin, pinararangalan, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. So, napakaganda po ng ating paksa ngayon, no? At ang dami pong katanungan na nasagot sa ating maikling video na ito. And personally, ako po, ang dami pong natutunan sa bautismo sa banal na Espiritu. Pastor, ano po ba yung huli niyong mensahe sa mga nanonood natin ngayon? Okay. Ngayon na maaaring naranasan mo ang bautismo sa banal na Santong Espiritu, manatili ka lang sa Panginoon. Kaibigan, nais ka naming mas lalo pang makilala at matugunan anuman ang iyong suliranin na nararanasan sa buhay. Makipag-ugnayan ka lamang sa amin sa pamamagitan ng contact number at Facebook account na makikita mo sa iyong screen. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Alice Ibriones, na nagsasabing, mahal ka ng Diyos, may pag-asa, at nais niya na maranasan mo ang kapayapaan at kagalakan sa puso mo. Sa Diyos ang papuri.